Mga kababayan, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo, lalo na sa lahat ng miyembro at pensyonado ng SSS sa buong Pilipinas. Kung ikaw ay naghihintay ng iyong SSS pension para sa buwan ng Hunyo 2026 o kung mayroon kang kapamilya na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon, huwag mong skip ang video na ito kahit isang segundo. Dahil na yung araw na ito, ihahayag namin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa release ng SSS Pension para sa Batch 1 at Batch 2 ngayong Hunyo 2026. Kasama na ang malaking balita tungkol sa kumpirmadong pagtaas ng pensyon na matagal na nating pinaghihintay. Ito ay hindi hula, hindi chismis. Ito ay batay sa mga opisyal na pahayag at pinakabagong datos mula sa SSS mismo. Kaya kung gusto mong malaman kung kailan eksakto matatanggap ang iyong pensyon, magkano ang magiging halaga nito, at paano ka makikinabang sa bagong patakaran, panuorin mo itong video hanggang sa dulo. At bago pa tayo magsimula, kung bago ka sa aming channel, i-click na ang subscribe button at itap ang notification bell para hindi ka lang makapalampas pa ng mga ganitong importanteng update. At kung mahal mo ang iyong mga kapwa-pensyonado at SSS miyembro, i-like na ang video na ito ngayon. Dahil ang isang like mo ay nakakatulong sa aming maiparating ang balitang ito sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Ngayon, simulan na natin. Ang SSS o Social Security System ay patuloy na naghahatid ng serbisyo sa milyon-milyong Pilipino sa buong bansa. Bawat buwan, libo-libong pensyonado ang naghihintay ng kanilang buwanang benepisyo. At ang Hunyo 2026 ay isang espesyal na buwan dahil may mga mahahalagang pagbabago na inaasahang mangyayari. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa release schedule ng SSS pension para sa Hunyo 2026. Tulad ng nakaraang mga buwan, ang SSS ay gumagamit ng batch system para sa pagpapalabas ng mga pension payment. Ang Batch 1 at Batch 2 ay ang unang dalawang grupo ng mga pensyonado na makakatanggap ng kanilang buwan ng bayad, at ang bawat batch ay may kani-kanyang schedule na dapat malaman ng bawat miyembro. Ang Batch 1 ng SSS Pension para sa Hunyo 2026 ay inaasang ilalabas sa unang bahagi ng buwan. Kadalasan, ang mga pensyonado na nasa Batch 1 ay ang mga miyembro ng huling dalawang digit ng kanilang SSS number ay nasa pagitan ng 00 hanggang 11. Ang mga miyembro na nakapasok sa kategoryang ito ay karaniwang kabilang sa mga unang makakatanggap ng kanilang pension payment bawat buwan. Ang pagpapalabas ng Batch 1 ay karaniwang nangyayari sa loob ng unang 10 araw ng buwan, at para sa Hunyo 2026, ang inaasang release date ay nasa pagitan ng Hunyo 3 hanggang Hunyo 6. Ito ay depende pa rin sa opisyal na kalendaryo ng SSS at sa mga banking holiday na maaring makaapekto sa proseso ng pagpapalabas ng bayad. Ang Batch 2 naman ay para sa mga miyembro na ang huling dalawang digit ng kanilang SSS number ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30. Ang release ng Batch 2 ay karaniwang sumusunod ng ilang araw pagkatapos ng Batch 1. Karaniwan ay sa pagitan ng ika-7 hanggang ika-11 ng buwan. Para sa Hunyo 2026, ang inaasahang release ng Batch 2 ay maaring maganap sa pagitan ng Hunyo 7 hanggang Hunyo 11. Ngunit mahalaga pa ring bantayan ang opisyal na announcements mula sa SSS dahil maaring magbago ang mga petsa batay sa mga panloob na proseso at mga panlabas na kadahilanan tulad ng banking clearances at sistema ng pagpoproseso. Ngayon, para sa mga nasa Batch 3, 4 at 5, huwag kayong mag-alala dahil susunod din ang inyong release date sa ikalawang kalahati ng buwan ng Hunyo. Ang SSS ay nagtatrabaho ng walang hinto para matiyak na lahat ng pensyonado ay makakatanggap ng kanilang benepisyo sa tamang oras. Ang kanilang sistema ay patuloy na pinapabuti para mabawasan ang mga pagkaantala at para mas mabilis na makarating ang pera sa bawat pensyonado. Kung hindi ka sigurado kung anong batch ka, maaari mong tingnan ang iyong SSS number at hanapin ang huling dalawang digit. Doon malalaman mo kung saang batch ka nakapasok. Pero heto na ang pinaka-exciting na bahagi ng video na ito, ang kumpirmadong pagtaas ng SSS pension na matagal na nating pinag-uusapan. Ang pagtaas na ito ay isang makasaysayang sandali para sa lahat ng SSS pensyonado dahil ito ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking pagbabago sa sistema ng pensyon sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga pinakabagong ulat at opisyal na pahayag,
ang SSS ay nagkumpirma na ng planong pagtaas ng buwanang pensyon para sa mga kwalipikadong miyembro. Ang pagtaas na ito ay resulta ng matagal na pakiusap ng mga pensyonado, mga advocacy groups, at mga mambabatas na nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga matatanda at mga miyembro ng SSS. Ang detalye ng pagtaas ng pensyon ay nakakatuwa at nakakapagpalakas ng loob. Batay sa mga pinakabagong impormasyon, ang karagdagang halaga sa buwanang pensyon ay maaring umabot sa isang makabuluhang halaga na tunay na makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pensyonado. Alam nating lahat na ang buhay ngayon ay mahal. Ang presyo ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ay patuloy na tumataas. Kaya naman, ang pagtaas ng pensyon ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang bagong pag-asa para sa bawat pamilyang umaasa sa SSS pension bilang kanilang pangunahing mapagkukunan ng kabuhayan. Para sa mga miyembro na matagal nang nagsiserve sa SSS at may mataas na bilang ng kontribusyon, ang pagtaas ng pensyon ay magiging mas malaki. Ang SSS ay gumagamit ng formula na isinasaalang-alang ang bilang ng taon ng kontribusyon, ang average na sahod na kinita sa buong panahon ng pagiging miyembro, at ang kasalukuyang credited years of service. Kaya naman, ang mga miyembro na nakapag-ambag ng mas matagal at mas malaki ay magiging mas malaki rin ang makukuhang pagtaas sa kanilang buwanang pensyon. Ito ay isang sistema na sumusuporta sa mga miyembro na naging tapat at konsistente sa kanilang kontribusyon sa SSS. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga paraan ng pagtanggap ng SSS pension. Maraming pensyonado ang nagtanong tungkol sa pinakamabilis at pinaka-convenient na paraan para matanggap ang kanilang buwanang bayad. Ang SSS ay nag-aalok ng ilang opsyon, kabilang ang direktang deposito sa bangko, ang paggamit ng Unified Multipurpose Identification o UMID card bilang ATM, at ang pagkuha sa mga accredited payment centers. Para sa mga gustong makatanggap ng kanilang pensyon ng mas mabilis at mas ligtas, ang direktang deposito sa bangko ay ang pinaka-inirekomendang paraan. Hindi na kailangan pang pumunta sa bangko o sa payment center. Ang pera ay direktang pumupunta sa inyong account sa araw ng release. Kung hindi ka pa naka-enroll sa e-payment system ng SSS, na yon na ang tamang oras para gawin ito. Maaari kang mag-enroll sa pamamagitan ng inyong SSS online account o personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para tulungan kayo ng mga empleyado doon. Ang proseso ng enrollment ay simple at mabilis. Kailangan mo lang ng iyong valid ID, yung bank account information, at yung SSS number. Sa pamamagitan ng e-payment enrollment, masisiguro mong hindi mahuhuli ang iyong pension at hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa mga linya at matagal na proseso sa payment centers. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang tungkol sa mga karapat-dapat sa pagtaas ng pensyon. Hindi lahat ng pensyonado ay automatikong makakakuha ng parehong halaga ng pagtaas. Mayroong mga partikular na pamantayan na ginagamit ng SSS para matukoy kung sino ang makikinabang ng higit sa bagong patakaran. Una, ang mga pensyonado na nagsimula na makatanggap ng pensyon bago pa ang isang tiyak na petsa ay may kani-kanilang kategorya. Ikalawa, ang mga bagong pensyonado na nagsimula pa lamang makatanggap ng kanilang pensyon sa nakaraang ilang taon ay maaring may iba pang halaga ng pagtaas batay sa kanilang computed pension amount. Ikatlo, ang mga disability pensyonado at survivor pensyonado ay may sariling kategorya na din na dapat pagtuunan ng pansin. Para sa mga gustong malaman kung magkano ang eksaktong pagtaas na matatanggap nila, ang pinakatumpak na paraan ay ang direktang makipag-ugnayan sa SSS. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng SSS hotline, ang MyTulDoc SSS online portal, o personal na pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch. Ang mga empleyado ng SSS ay handang tumulong sa inyo at sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong espesipikong sitwasyon at kung magkano ang inyong makukuhang pagtaas. Ngayon, nais ko ring banggitin ang ilang mahahalagang bagay na dapat malaman ng bawat SSS miyembro at pensyonado. Una, tiyakin na ang inyong personal na impormasyon sa SSS ay updated. Ito ay kinabibilangan ng inyong address, contact number, at bank account information. Ang outdated na impormasyon ay maaring maging sanhi ng pagkaantala ng inyong pension payment. Ikalawa, kung meron tayong mga pending na dokumento o requirements na hinihingi ng SSS, siguraduhing maibigay ito sa pinakamaagang panahon para hindi maapektuhan ang inyong pension release. Ikatlo, maging maingat sa mga scam at maling impormasyon
na nagsasabing kayo ay kailangang magbayad ng bayad para matanggap ang inyong pagtaas ng pensyon. Ang SSS ay hindi kailanman hihilingin sa inyo ng anumang bayad para sa inyong mga lehitimong benepisyo. Pag-usapan natin ang tungkol sa proseso ng pagsasaayos ng pensyon para sa mga bagong pensyonado na naghihintay pa ng kanilang unang pension payment. Kung ikaw ay nag-apply na ng retirement pension ngunit hindi pa nakakatanggap ng iyong unang bayad, mahalagang malaman ang mga sumusunod na hakbang. Ang proseso ng pag-aproba ng SSS pension application ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa kumpletong dokumentasyon at dami ng mga applications na pinoproseso ng SSS. Kung matagal ka nang naghihintay, maaari kang sumubok na makipag-ugnayan sa SSS para malaman ang status ng iyong aplikasyon at kung may mga kulang pang requirements na kailangang ibigay. Para sa mga miyembro na nais malaman kung kwalipikado na sila para mag-retire at magsimulang makatanggap ng SSS pension, ang mga pangunahing pamantayan ay ang mga sumusunod. Kailangan kang mag-abot ng edad na 61 taon kung nagtatrabaho ka pa o 60 taon kung hindi ka na nagtatrabaho. Kailangan kang magkaroon ng hindi bababa sa 120 buwan ng kontribusyon sa SSS. At kailangan kang mag-file ng aplikasyon sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng online na proseso. Kung natutugunan mo ang lahat ng pamantayang ito, meron kang karapatang mag-apply na para sa iyong natatamasa retirement pension. Ngayon, nais ko ring ibahagi ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa iba pang benepisyo ng SSS na maaari ding makinabang ang mga pensyonado at kanilang mga pamilya. Bukod sa buwanang pension, nag-aalok din ng SSS ng funeral benefit para sa mga miyembro o pensyonadong pumanaw na. Ang funeral benefit ay maaaring maklaim ng sinumang nagbayad ng gasto sa libing ng miyembro o pensyonado. Mayroon din ang SSS ng dependents pension para sa mga karapat-dapat na anak ng pensyonado na nagbibigay ng karagdagang suporta sa mga pamilyang nangangailangan. Ang kaalaman sa lahat ng magagamit na benepisyo ng SSS ay mahalaga para matiyak na natatanggap ng bawat miyembro at pensyonado ang lahat ng karapatang benepisyo na inako ng batas. Isa pang mahalagang paksa na nais kong talakayin ay ang SSS Pension Loan Program na kilala rin bilang ang pension loan. Ito ay isang espesyal na programa ng SSS para sa mga pensyonado na kailangan ng karagdagang pondo para sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pension loan, maaring humingi ng karagdagang pera ang mga pensyonado nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Ang proseso ay maaari nang gawin online. Ang halagang maaaring i-loan ay depende sa halaga ng inyong buwanang pensyon at ang bayad ay ikalawas sa inyong buwanang pensyon sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay isang napakamadinhawang programa para sa mga pensyonado na kailangan ng pondo para sa medical na gastos, pagkukumpuni ng bahay o iba pang mahalagang pangangailangan. Mahalaga ring malaman na ang SSS ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang serbisyo sa digital na paraan. Ang MyTulDoc SSS Portal ay isang online platform kung saan maaring gawin ng mga miyembro at pensyonado ang maraming transaksyon nang hindi na kailangang personal na pumunta sa SSS branch. Sa pamamagitan ng MyTulDoc SSS, maaari kang mag-check ng iyong kontribusyon record, mag-apply ng iba't ibang benepisyo, ma-update ang iyong personal na impormasyon at marami pang iba. Kung hindi ka pa naka-register sa MySSS, lubos na inirerekomenda na gawin ito ngayon, lalo na sa panahon ng bagong pagtaas ng pension. Maraming impormasyon at updates ang ilalabas sa pamamagitan ng digital na mga channel ng SSS. Para sa mga nasa ibang bansa, lalo na sa ating mga OFW at mga Pilipino na naninirahan sa ibayong dagat, nais kong ipaalala na ang SSS ay may mga serbisyo rin para sa inyo. Kahit nasa ibang bansa kayo, maaari pa rin kayong mag-access ng inyong SSS account, mag-inquire tungkol sa inyong pension status, at makatanggap ng inyong benepisyo sa pamamagitan ng accredited na mga bangko o remittance centers sa inyong lokasyon. Ang SSS ay nagtatrabaho ng husto para matiyak na kahit saan man kayo naroroon sa mundo, ang inyong mga benepisyo ay hindi mahahadlangan. Habang papalapit na tayo sa katapusan ng video na ito, nais kong bigyan diin ng ilang mahahalagang mensahe para sa ating lahat. Una, ang SSS pension ay isang karapatan na kinikita ng bawat miyembro sa pamamagitan ng kanilang tapat na kontribusyon sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi isang biyaya o regalo,
Ito ay isang obligasyon ng SSS na ibigay sa bawat miyembrong nagtatrabaho ng husto para sa kanilang kinabukasan. Ikalawa, ang pagtaas ng pensyon na kumpirmado para sa Hunyo 2026 ay isang tagumpay ng kolektibong boses ng milyon-milyong Pilipinong miyembro ng SSS na patuloy na nagsasalita para sa mas magandang sistema ng benepisyo. Ikatlo, manatiling updated at laging hanapin ang opisyal na impormasyon mula sa SSS mismo sa kanilang opisyal na website, social media accounts, at mga opisyal na pahayag para hindi kayo maging biktima ng maling impormasyon. Naniniwala akong ang bawat sentimo ng pagtaas na ito ay makakatulong sa buhay ng ating mga pensyonado. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ang presyo ng pagkain ay mataas, ang gamot ay mahal, at ang pangangailangan sa pang-araw-araw ay hindi nagpapatawad. Kaya naman, ang kahit maliit na pagtaas sa buwan ng pensyon ay may malaking kahulugan para sa isang pensyonado at sa kanyang pamilya. Ito ay nagpapakita na ang pamahalaan at ang SSS ay naririnig ang boses ng ating mga matatanda at nagtatrabaho para sa kanilang kapakanan. Bago ko tapusin ang video na ito, nais kong paalala sa inyong lahat na ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, at kakilala na miyembro o pensyonado ng SSS. Maraming tao ang hindi pa alam ang mga importanteng pagbabagong ito, at ang inyong isang share ay maaring magbago ng buhay ng isang kapwa Pilipino na desperadong naghahanap ng tamang impormasyon. I-share sa inyong Facebook, i-forward sa inyong mga group chats, at sabihin sa inyong mga kapamilya na panuorin ang video na ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at kapag ibinabahagi natin ito sa isa't isa, nagiging mas malakas tayo bilang isang komunidad. At kung meron kayong mga katanungan, komento, o personal na kalanasan tungkol sa SSS pension at sa bagong pagtaas, ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, kung paano nakakaapekto ang pension sa inyong buhay, kung anong mga hamon ang inyong kinakaharap, at kung anong mga pagbabago ang nais ninyong makita mula sa SSS sa hinaharap. Ang inyong mga komento ay hindi lamang tumutulong sa amin na mapabuti ang aming content. Ito rin ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga kapwa pensyonado na nababasa ang inyong mga salita. Mag-like, mag-comment, at mag-share. Ang tatlong simpleng galaw na ito ay malaking tulong para maparating namin ang tamang impormasyon sa mas maraming Pilipino na nangangailangan nito. Salamat sa inyong tiwala at patuloy na suporta sa aming channel. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at nawa ay manatiling malusog, masaya, at palaging may pag-asa ang bawat isa sa inyo.